Masaya ang buhay sa probinsya. Malayo sa ingay ng syudad. Isang lugar kung saan pwede kang magsimula ng panibago. Isang lugar na ikaw ang masusunod. Isang lugar na pwede mong tuklasin. Isang lugar kung saan pwede kang maging malikhain. We are going to share our home, the beauty of our land, our amazing culture, the chances we took, our life in the province, only here at Prom D. Okay, so another topic natin for ano. Director, another topic natin? Grabe na yung undas na punta sa wedding. Sobrang on the spot nga. Undas ba? Wala yung ano. Director, baka pwedeng picturean kami dito sa sa taas. Horror experience. Yung yung para bang behind the scene. Lipat ka. Okay lang yan. Babantayan namin yung katawan mo dyan. Nakakataman hindi yan. Baka maano ka. Hindi ba pwede yan, ha? Ay, di ba ba? Horror experience daw, sabi ni Direk. Ang ngayon naman ang lalakarin ko. Sabi sa'yo, lumipad ka na lang eh. Di naman namin sasabihin. Meron ba dyan yung, kailangan yata yung langis? Ha? Yung langis. Di ba ganun yun? Alin? Para maghiwalay. Walay. Wala. Ewan ko, ito siguro sabi lang, every undas, kahit na syempre ang ilaw lang naman ng sementeryo is yung fire nung nauuso yung mga ghost stories pa rin. Kahit, kasi nga, yun din eh. Ano yung mga ghost stories na Marami yan. mga lolo-lola nyo, gato ganyan. Kasi ang pinaka-isang na tumatak sa akin na nakwento, here sa, sa may Luntal, Tuwi, yung pababa ng paliko. Ba't lagi may aswangan dun sa Luntal? Multo naman to, pero wala namang aswang. Ikaw lang. Ibang aswang yata yung kilala mo. Aswangan ba yan? Aswangan. Ayun. So, every time na sinasabi nila, may lumalabas daw dito, na kesyo pag nagmumotor ka daw, may umaangkas daw sa likod. Tapos ito kasi, yung sa namin, may bakery nga kami. So, may delivery sila. One time, pag raw nila dito, doon sa taas na to, sa taas nung sa may Luntal, parang nakakalasan daw sila ng tricycle. Ayaw daw mag-start. Namamatay. Namamatay yung tricycle nila. 3 beses daw start. Okay, andar. Konti lang, tapos mamaya biglang tapos parang bumibigat sila. Tapos mismo doon pa sa spot na yun. Nagsisimula na siya. Hindi ako niniwala multo. Hindi ako niniwala ng white lady ka. Black lady pwede pa, no? Black lady pwede pa. Hindi ako natatakot sa'yo. Trip. Baka sama na ako gali. Hindi daw niniwala white lady, di ba? So, eto, ayan yung isa sa mga kinikwento sa akin. Any share yung mga kwento na naman hindi naman natin, those stories na kwento. Nang November, consolidated tayo sa November 1. November, kahit di naman November, yung mga na-experience Pero November 1 mamaya. Hindi ko maalala kung nakwento ko na yung alala di ba? episode Nakwento ko yata. Yung may nililigawan ako. Ghost nga yan. Oh my God. Kala ko yun. Hindi mo na yun. Akala ko. Hindi ko alam yun. Akala ko huhugot eh. Ibang multo na pala to, no? Oo. Sabi ko sa inyo, puro Hindi pala. Talagang talaga. Sa totoo lang, baka sa panahon ngayon, mas nakakatakot na yung multong yan kaysa doon sa... Oo. Yung multo na ghost eh. Oo. Sumasakit yun eh. Oo. Talaga yung aspak na. Ghost stories. Hindi ko na kwento to last episode. Hindi. May niligawan ako tapos sabi niya may multo doon sa bahay nila. Tinakot ka. Oo. Parang ayaw ata sa'yo. Boy. Oh. Kasi nga may multo doon sa bahay nila. Natatakot siya, kailangan daw niya ng kasama.
Guys, dati pa to ha. Kaysa na ako ngayon ha. Wala na ganun lang. Dati pa to. Napanood ko na yan eh. Dati pa to. High school. Huwag niyo gagawin yung masama yun. Anyway, ayun. Pumunta ako doon. Oh. Siyempre bro, naliligaw ka, kailangan maangas ka boy. Gusto ko to gawin, may action ha. Pero punta ako doon, di pasok agad ako pre. Doon agad ako sa may looban ng bahay, maangas ako eh. Siya na doon sa may medyo malapit sa pinto. So, sabi ko sa kanya, nasa ba dito yung multo? Ganun pre. Angas ka talaga. Hindi niya tinuro. Tinignan niya lang niya yung pintuan ng CR na malapit sa akin. Ganoon siya oh. Tapos nakakiti pala siya ganun. Creepy. Parang nakatakot yung nililigawan mo. Kinakatakot. Creepy yung ano mo. Eh, okay lang. Maganda naman siya. Anyway. Okay. Sige. Guys, ano lang, talaga, dati pa to. Ano yun? Parang mas natakot ako doon sa niligawan mo. Oo eh. Hindi tingin nakangiti, di ba? Damer. Hindi, pre. Mas nakakatakot mo sa sunod. Eh di lumapit ako doon sa pinto ng CR. Maangas talaga ako boy nun eh. Ginanto, ito yung pinto. Gumanto ako doon. Papakitang gilas. Oo. Ang gilas ka boy. Ganun, bakit ang gilas ka boy? Ganun ako, tapos tingin ako sa kanya. Wala naman ako nararamdaman. Pambihira, bukas yung pinto. Dahan-dahan. Uy! Tapos nagbukas yung ilaw. Tapos wala agad na ako. Yung naiiyak na sa takot. Naiiyak na ako sa takot. Buti hindi ka napaihi. Tapos siya, ito ba yung nakakatakot? Nakatingin siya sa akin, nakangiti. Oo. Grabe. Sa akin, nangyayari. Baka naman sinasapian na rin yun. Yun nga yung, parang mindset nang naisip ko nung Anyway, yun. Hindi ka na maalala paano nangyari. Basta lumabas na ako nun. Tapos di ako nagsalita na after nun. Nandun ako sa labas ng bahay. Creepy nun, pre. Creepy nga. So mo na kilala Tapos lumabas na siya. Ba't siyang ngingiti doon? Ano yun? Parang pinupoint na tama siya. Parang ganun. Eh siguro natawa sa akin. Yabang ko eh. Pero yun yung nangyari. Yun yung kwentong ghost story ko. Pero yun daw kasi, hindi ko naman sinasabi kung sino, no? So hindi man ako madidemanda dito, no? Ganun lang ulit. Yun daw kasi, parang may nagpalaglag doon sa CR na yun. So, siguro may ganun. May naman na evil spirit. Dating inataka yung dating nakatira. Siguro, ganun. May history ba? Ano naman guys sa akin kailangan ko sabihin na Christian ako eh. Na sa amin, pag patay ka na, yung soul mo papahinga na. Okay. Yung mga ghost na na-encounter is Wala, hindi na. Evil spirit. Spirits. si evil spirit kasi honestly, gusto niya maging tao. So sometimes they take the form of mga nag-pass away. But syempre, I really don't know. But that's our belief naman when it comes to that. Kanya-kanyang belief. That's our belief na talagang pag nag-pass away ka na, papahinga na yung spirit ng tao. Ayun. So guys, anong take niyo sa multo talaga? Is it really a ghost ng taong nawala? Or is it evil spirit? Or ano? Ano sa tingin niyo? Ako same tayo ng ano eh. Same tayo ng thought. Oo. Kasi maraming nag-claim, maraming nag-aano ng gato, ganyan, no? I haven't really experienced. Pero, remember, nung high school ako, parang yung sabi ko, hindi ko alam kung ito ay yung reflection or may ano lang talaga, o may ano talaga. Kasi, tandaan nyo parang one time na 4th year high school yata to, na parang hindi ako pumasok na 1 linggo. Okay. Tapos kasi ang sabi ko, yung mga normal na yung walang head sa reflection. Pero sabi ko, naalala ko yan. Pero feeling ko nun, dahil kasi nagkameron ng nung araw, tumama dun sa, nag-reflect dun sa... Yung na-picturean ka na wala kang ulo? Hindi, nakita ko lang sarili ko, ganon. Tama sarili mo? Doon sa salamin ng yung mga window type ng ng okay. Tapos, So, iba pa yung na-picturean na walang ulo? Iba yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Meron din nun, pero hindi ako Pero yun. meron, di ba? Yan. Okay. So, ayun. So, I burn, yung current clothes ko, I burn it kasi yun daw yung kung hindi, Paniniwala eh. kung yun lang yung tingin ko, paniniwala ko, just to make sure. Wala namang mawawala sa'yo. Wala eh. Ayun. So, tinapon ko yung garto ganyan. Nililibing pa yun, di ba? Tapos ang sabi is, nagpa-check ako dun sa, alam mo yun, mga faith healers. Sabi, tinawas pa ako, garto ganyan, na parang, alam mo yun, yung parang nakita ko, doon ako natakot kasi nung, parang inano yung sa, yung Tawas. sa tawas pare, parang, may tao nga, tas parang may cloud dun sa, sa shoulder niya. Sabi ko, putya, parang sa shutter. Yung may ang bigat na pakiramdam mo kasi may nakapatong pala. Ganon. Tapos ang sabi, parang may daw. Mabait naman daw, tapos parang nagkagusto lang daw. Ang pogi ko nga pala. Doon pala napunta.
Doon pala yun. Ganun nga. Kasi kung medyo, sabi niya, kung yun daw medyo madilim, medyo may team daw yung sisimba ka para kung saan, ganito, ganyan. Pero yun nga. Pero since hindi siya maitim. Sorry. Tawa ka. So, parang yun nandun sa taas kanina. Oy, ano yan? Grabe. Sir yan. Oo, grabe. Ayan, so yun yung personal experience ko. So I don't know if it's, kasi may scientific na naman dahil nga, na yung reflection mismo ng araw, tumama din sa Just so just to make sure na rin lang, kasi na-trauma ka rin naman nun eh. So just to, yung tanong mo rin lang kanina na, ano yung take mo sa, ano yung take mo sa mga ghosts. sa mga ghosts. I remember watching this movie. Bago lang, Russell Crowe, pare. Okay. Sa Father Amorant, sinasabihan. parang ganyan, sa amin ganun. Pero siya talaga, totoong tao to, he's the Pope's exorcist, Yan, pare. Ano pa? Parang Yun din yung pangalan ng movie. Talagang niya, In the Pope. trabaho niya. Kasi he's one of, yung mga talagang inanay para mag-exorcist. maging exorcist. Oo. Sabi niya, 98% ko na to. nung niya, Start mo na yan. nung ginagamot niya, o yung ini-investigate niya is all about, it's all psychological. Psychological. Na ang most likely, iniisip nila na sinasapian sila. Hindi naman to the point na parang sinasabi ng iba na kasi pag sinabihang sinasapian ng iba, yung mga niniwala, nag-iinarte lang yan. What if hindi naman pala talaga nag-iinarte? What if, tapos hindi rin naman pala talaga sinasapian? More on lang psychological na iniisip nilang ganon. Kasi doon sa first part ng movie, yung may ginawa siyang parang kunwari ipinasa niya yung sumasanib dun sa baboy. Tapos sinatgan niya yung baboy, pare. Sinatgan niya yung baboy. Para kunyari, parang kinil niya yung evil spirit. Pero sa totoo lang pala, nung pinasa niya yung report dun sa Vatican, sabi hindi naman talaga Evil spirit. Hindi naman talaga evil spirit. Nag-ano lang siya. Kumbaga pinaka lang niya doon sa thinking ng bata na wala na. O kasi nga I already killed this So, spirit. Yun yung walang ibang doon. Kaya sabi niya 98% of my patients is psychological. The other 2% I call evil. Wow. Yun na talaga. Yun na talaga. Si Derek yung kwentong ganyan no? Oo. Wala ulit. Maket eh. Lumipad. Nawala. Ako usually mga na-experience ko, hindi multo. Para ako lapitin ako ng ng supernatural. Supernatural ka pala, bro. Sabi ko na eh. Hindi yung... hindi siya yung typical na multo lang na nung na-experience ko, nakakita ko ng malaking paa, yung tikbalang gano'n. Yung mga, gano'n. Tapos nakakarinig ako ng, yung tagang tik-tik. Yun yung mga na-encounter ko. Yan yung Pero hindi ako nakakita ng mga specific multo na ganyan. Nararamdaman ko lang, pero yung mga... Butang mo. Sabi ko na eh. Sabi na, may aswang dito. Sabi, aswang talaga dito. Kala ko may pusa na ng mga eh. Minamumuha na ng mga pagkain eh. Dami mong risk dito. Oo. Hindi ako natatakot. The white lady. Kasi hindi ka white lady daw. Ay, nako. Basta mga ganon, hindi ako lapitin ng mga mumumu na ganyan. Yung mga heavy duty yung lapitin. Oo, yun. Grabe din. Lalo yung tik-tik moment. Kasi sarap ng tulog ko na nun madaling araw. College ako nun. Sa Imus yun. Tapos, matataas yung bahay. Townhouse diba? Oo. May kapitbahay pala kaming buntis. Alam mo yung tulog mo na parang pasarap na yung tulog mo. Yung palalim na. Tapos bigla kami maririnig. Narinig ako, talon-talon talaga siya. Sabi ko, imposible naman na tao to kasi sunod-sunod yung talon. Napakagaling naman magnakaw na ito. Tapos, naisip ko naman baka pusa, ganyan-ganyan. Habang tumatagal, palakas yung talon talaga niya. Tapos nag-i-scratch na siyang ganon. Late ko na na-realize na may kapitbahay pala kaming buntis. Tapos ginigising ko nanay ko. Sabi ko, ma, naririnig mo ba yun? Hindi, matulog ka na. Wala ko naririnig. Hanggang sa inabot na ako ng madaling araw, nag-umaga na. Parang feeling ko naririnig ko pa din siya. Tapos nung nagtanong-tanong kami sa kapitbahay, meron din daw siya narinig. Pero isang beses lang. Yung sa akin, parang sunod-sunod. And sabi naman nila, kapag daw lalong malakas. Humihina, Mas malapit. lumalapit siya. Nung humihina kasi siya, nakakarinig na ako nag-i-scratch na siya ng bubong. So parang sabi ko, ano ba naman to?
ayoko nang ma-experience yung ganun. Kasi yung first experience ko nun, grade 6 ako, nakakita naman ako ng tikbalang, laki-laki ng paa. Oy. So nag-pray ako, sabi ko, Lord, ayoko na makakita ng ganito. Kung ko nakita ng tikba na malaki pa. Baka Bigfoot yun. Oo. Pwede. Nakita mo na pala si Nangyari. Camping yun. Anong kaman? Sa ano? Camping. Tikbalang Kabayo. head lang yung Hindi, ang laki ng paa niya. Sin tumakbo siya eh. Kitang-kita ko yung paa niya eh. Oo. Paano siya tumakbo? Apat ang pa. Wait lang, tatayo ako eh. Hindi, kasi camping yon. Camping namin ng grade 6 sa Naik. Eh, yung parang pinag-camping namin, ganito yung lugar. Tapos may lawak-lawak pa dyan sa likod. Tapos, ano siya, parang ang lakas ng hangin during that time kasi parang babagyo. Then, may mga tent kami. 3 tent yon. Tapos, may mga tali-tali para makakonect siya dun sa pinakamalaking tent. Tapos, nung humangin ng malakas, nagtumbahan yung mga kutsara sa labas. Eh, nakaharap akong ganun sa may pinto ng tent. Nakikipagdardalan ako sa classmate ko. Nakita ko tumakbo talaga ng mabilis. Then, tumayo agad ako. Tinignan ko yung bintana ng tent. Wala namang tumakbo. Ang laki talaga ng paa niya, promise. Hindi ako sinungaling. Gano'n kalaki? Nasukatin mo Ganyan kalaki. Kasi itim talaga siya. Tapos, sabi ko, that time, sabi ko, ayoko na pumakita ng ganun, Lord. Di, wala na ako nakikita. Puro ano lang talaga, puro rinig-rinig na lang. So, yun, hanggang ngayon, parang na-encounter ko na lang yung pag, kunyari, pumunta ako sa isang lugar, mabigat yung pakiramdam ng lugar, ibig sabihin meron doon, parang gano'n. Yun na, inaano ko pa rin, aswang pa rin yun eh. Oo, parang gano'n, aswang pa din, oo. Form of ano pa rin siya. different form of kanya-kanyang ano rin yan eh. Kaya, Parang mga mythical. Di ba? Inis ko interview natin si Direk eh. Dati itong aswang eh. Actually, yung director po namin, director namin, siya talaga yung dapat mag-ano dito. Sabi lang saglit. Direct, pwedeng punta ka na dito. One lang. Experience. Spot, di ba? On the spot. Yung dating Pasok ka lang dito. Sab lang. Pawisan na ako eh. Ayan, kwento mo. Ito, Bayan, saya-saya ko kanina kung ano ginagawa ko. Mic test ka muna, baka kung totoo. trip ng kaldero. Gano'n talaga ako sa kusina. Mic test. Wait lang, sa ibyo ako. Ayun. So, hello. Papakilala namin yung director namin. Nag-flat na Dating tourism officer ng Balayan. Yes. Ngayon, nasa DILG. Ano bang pwede kong isisi sa'yo pag may pagkukulang ka? Lahat. Ito naman ako masis. Ganun ba yun? Ayun, so ano yung experience mo? Na alam namin. Ano yung experience mo na alam namin? Basta nagsimula yun sa 4th year, graduating tayo. Tapos, bigla siya. Hindi naman sa religion. Sa pagbabasa ng Bible. Pero hindi ko sinisisi yung Christian church or yung Na nagbasa siya. Nagbasa ko ng Bible. Sorry. Hindi naman yon ang may kasalanan. Ako talaga kasi iba yung pagkaka-interpret ko. Parang literal. Kasi di ba syempre, kaya nga tayo nag-church para mapag-aralan ko ano yung nasa Bible at yung meaning. Minsan talaga, mahina rin yung comprehension mo eh. Pinoy na. Bibigyan kita ng example. sakit nun. Pare, Yan dahil sa reading ko. Hindi mo kakaintindi. Of depression, reading comprehension. pare, bibigyan kita ng example, pare. Kaya alam mo, baka mali yung pagkakaintindi niya sa Bible, pare. Nagbasa kami pareho ng libro. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. O pare, meron siyang doon ng nakalagay is yung pay yourself first o reward yourself first. Ibig sabihin noon, ang ibig sabihin nun pare, bayaran mo muna yung sarili mo. Ibig sabihin, mag-save ka muna for yourself through assets or bibili ka muna ng assets. Sa akin, Ang sa kanya, pare, pay yourself first. Bumili ng luho. yun na nga. So yun yung first cause. Yun yung immediate cause. Parang immediate cause of immediate cause on depression talaga. Kasi yun nga, instead na mag-attend ako sa church and binasa ko lang siya by myself. Tapos in-interpret ko siya by myself. Ayun, bigla akong parang Can you share us kung ano yung experience? ang pakiramdam. kung ano yung certain na verse? Wala, siya. Basta ang lang niya, ang lagi ko lang bukang bibig noon, magbabalik loob na ako. Kahit yung isipin mo casual conversation, bigla ko sabihin, Lee, magbabalik loob na ako. Gano'n ka-weird yun, di ba? Pero Catholic, di ba sa Montessori Catholic, di ba ang Oo, may
May ano kasi akong Christian. Ay, okay. Ex. No? So, try mo. May, yan. Parang hinikayat ka or... Oo, yung kasi din ang first Christian church ko. Ngayon naman, kung saan tayo nakita? Pinagbasa ka ng Bible? Pinilit siyang pagbasahin ng Bible. Di naman pinilit. Talagang mali lang yung pagkaka-interpret ko. Basta out of the picture naman si Christian church. Kasalanan ko lahat. Ay, yun nga. Tapos, ang feeling niya, tapos ang nagsama lahat. Parang, syempre, pressure. Kasi graduating, syempre, kailangan top ka. Ano pa ba? Yun nga, kakabreak lang dun sa yon. So, 3 yun. So, sa Bible, kaya pag-break, and then yung pressure nung graduating. Tapos, parang unti-unti siya, yung habang tapos isipin mo, G. Loyola, biglang tumahimik. Di ba? O di ba? Grabe yung reaction niya. Kumbaga yun yung parang ay, may something na. Kasi tumahimik na ako. Pag-graduate ba yun? Pag-graduate na? 4th year talaga, as in, Pressure ka nun? parang paano pa ako? Padota-dota lang tayo na. Yun, parang thesis. Tapos ang thesis ko pa isa pa pala yun, kasabay nun, ang thesis ko pa, about dreams. So mga nire-research ko, anong meaning ng dreams, ano yung hanggang sa one time. Dami niya pang nalalaman sa mga thesis. Wala naman kasi gawa sa thesis. So yun nga. Sa Teacher Senny. Yes. Amaris was where bibin. Ayun, tapos ay, nag-unti-unti na siya na parang ako ay pakiramdam na nawawala na sa reality. Ako kasi, fan ako ng Quack Doctors. Dr. Quack. Yung mga recent episode niya, yung mga tapal-tapal, hilot-hilot. Yun ako, fan ako nun. May kumukuha ng medical certificate eh. Hindi ko talaga fan ako nun. Fan ako ng mga tipong alam yung na siya, pag nagpa-check up ako, migraine na yung tingin sa akin. Pero sa akin, hindi. Lalawayan, latatapalan, magsusuka sa hapon, tapos magaling na. Ganun ang naging ko no. So, syempre, yun din yung ginawa kong, kumbaga, solusyon nung time na yun. Tapos, ang reading, ang reading nung faith healer, nung Dr. Quack, may nagkagustong hari. Kala ko hari ng France, Spain, gano'n. Hari pala nung 3 elemento. Yun. And then yung isa naman, ang naman niya is yung kapatid kong na deads nung habang nasa tiyan pa. So, ako doon, mas una ako doon. Gagawa pa ng teleserye. Oo. Saan yung drama mo? Ayun nga, kumbaga nagkahalo-halo nun. Kaya ang pakiramdam niya is, ewan ko kung anong pakiramdam nung naka-drugs. Pero parang ganun high. Hindi ko alam nun ang difference ng reality sa hallucination or dreams. Pero tanda ko lahat ng nangyari. Simula nung nawalan ako nagpapiti pa nga ako nun eh. Hindi ko alam kung bakit. Okay. Yung ex ko nga, di ba, born again Christian. Pero nagpapiti ako. Di ko rin, naalam ko namang wala. Di ko rin alam, di ba? Tapos, findings? Siyempre negative. Yes. Kasi ilan taon na ba si Marcos? Kung sino nagpapiti sa akin. Ilan taon si Marcos? Layo na. Layo pa nun. Hindi ako magaling sa mate. 2011 pa yun. Ay, sorry. Tapos, yung tipong mga, ang nagpapabalik-balik sa akin, yung huli kong pinanood, yung mga, hey now, this is what dreams are made of. Lizzie McGuire. Yun yung nasa isip ko, pero sa totoo pala, sinusugod na pala sa ospital. Ako, nung time na yon. Pero nasa isip ko, habang nagkamakanta ko ng hey now, yung bituka ko daw. Parang hinihila-hila ko daw pag ganun sa concert area. Yun pala, iniikot na ako sa ospital. Sabi ko, kaya ngayon ko nare-realize, nung after na, nung kumbaga parang back to normal, back to reality na, grabe yung nangyari. Alin dun yung panaginip. So, dun ko na lang kino-confirm sa mga kasama ko, sa mga nasa ospital, sa mga nasa bahay. Alin dun yung tunay, alin yung hindi. Pero lahat yun, tanda ko nangyari. Di ko lang alam kung tunay o hindi. Kasi meron pa yung mga nasa outer space ako.
Yung pala, dinadalaw lang ako ng ex at saka ng best friend ko sa ospital. Pa rin yung ex, nandun pa rin. Oo, nandun siya. Ito yan. Nung Parang una, medyo nag-ano lang kami kasi sabi namin nag-i-inarte ka lang nun eh. Oo. Tapos, yung mga theory na pare, computer room namin pare. Sa computer room namin, parang may ginagawa kaming test, syempre Sir Henry yun. Si Mary Grace, wala nakaganyan lang na sa computer. Ayun, medyo tanda ko yung Medyo tanda mo yun, di ba? Pinag-uusapan natin. pinag-usapan na. Pag pinag-uusapan namin, hindi yung sinasaniban, hindi yung ganyan yung sinasaniban yung pumasok sa ulo namin eh. Alam namin, broken ka eh. Sira ulo kami eh. Sabi namin, ano nangyari dyan? Parang nasiraan ata ng ulo. Inis. Paraning na. Kala lang parang inisip ko, Tapos ang broken. mo, baka ang sabi-sabi, baka buntis, iniwan ng boyfriend. Yung boyfriend yata yung nakauna. Oo. Yan yung sabi-sabi namin. Yun. Pala kauna-unahan kong bashers. Sa bagay nga. Kailan ka naging okay? Sa bagay. Kailan ka naging okay? Noon lang din. Ano din. Okay na ba? Okay na ba? Yun lang. Hindi natin alam pala. Baka may mini episodes pa. May mga ano pa pala, may mga... Yun, kaya yung bago pa man mauso yung mga mental health awareness, Nauna nauna na ako sa lahat. Pero, in yourself, do you see it as cause of depression, mental health problem, or tingin mo may something element na Parang nauna, si Element nga, ganon. Parang nagsama na sila eh. Para sa sobrang gusto ko makahanap ng sagot. Yun, ako yung nasagot. Kumbaga parang hanggang ngayon, nung sa hospital kasi, syempre, ang ano nila, parang diagnosis is yung mental. Pero hindi naman ako hindi mental talagang mental na naluka. Kumbaga, hindi ko nakalimutan ko yung parang malapit daw siya dun sa anxiety something. So, ganun yung diagnosis sa akin. Pero wala namang nangyari. Tulala pa din ako. Tulala kasi ako, hindi ako makain, hindi ako natutulog. So parang talaga. Parang naka-high talaga ako na ganyan. Tapos dumating yung nanay ko galing London. Nakaganyan lang ako sa higaan, sa sopa. Alam ko nasa sopa ako ha. Kahit alam ko ng Eric, sumami ka na nag-drugs ka. Sabi, wala nga eh. High na yung... Wala naman eh. Tapos sabi nga... Anong verdict mo? Anong verdict mo? Pengi naman. Ano ka ba nun? Ilang Shots ba yun? Good item ba? Bigla nawala na yung Good item Yun, after nun, Kasi naisip ko, hindi nag-drugs yung gagong. hindi talaga eh. Walang ganon. Bigla na lang ako, hindi kumakain, hindi natutulog. Baka nga anxiety attack yun. Yun nga, na parang... Di ba ganun anxiety? At saka hindi siya hindi siya unti-unti eh. Parang bigla eh. Ganyan yung mga speculations. Tapos medyo naging extreme na naging na nga daw, na kesyo, sinapian ng araw. Kasi alam mo naman yung school namin medyo din eh. Technical issue. Technical nalaglag yung wireless kasi yung isa lipiling may wire. Gusto rin niya may wireless. Sorry. Ayan, nakakabit na. Yeah. Ayun. Mic test. Mic test. Parang sa kanya lang naman yung nawala. Sorry guys. Okay, go. Yun. Tapos nagpagamot ako yung katabi ko daw sa ward, female ward, parang nag-recommend na, pumunta kayo dun sa San Pascual, kay Mother Tuding, madami na papagaling yun. Tapos na-discharge na. Oh. Kasi nga wala, ganun pa din. Tulala pa din ako. Di pa rin ako natutulog. Di ba kumain? Nakasuka pa ako ng itim at puti nun. Sa bahay. Kasi parang ewan ko kung anong meron sa mga kay Quack Doctors ulit. Bumalik ulit ako kay Quack Doctors eh. May pumunta sa bahay, tapos ay parang dinasalan ako something, tapos sumuka ako ng itim. Maya-maya, hindi nga ako nakain. Sumuka daw ng itim. Tapos nung maya-maya, puti naman. Yun. So, may mga gano'n. Kaya hindi ko rin alam kung sa clinical ba ako maganoon. Kasi parehas may ebidensya, kumbaga. So, doon na, punta na kami kay San Pascual. Sa San Pascual, kay Mother Tuding nga, Then, ang nangyari doon, pag nagpapagamot kasi ako, parang bigat na bigat ako sa iba, yung dito sa Balayan. Kumbaga parang binubuhat pa ako para lang doon sa magpatingin. Pero doon sa San Pascual na yon, dire-diretso kong pumunta doon sa magagamot. Kumbaga dire-diretso. Tapos, kasama yung nanay ko noon,
biglang, sabi pa sa nanay ko, hindi namin kilala, hindi rin kilala yung nanay ko. Biglang sabi nung manggagamot, sus, ano naman, mas malala pa nga yung nangyari sa'yo dyan eh. Sabi sa nanay ko, na hindi naman kilala. Which is may nangyari ngang ganon. Tapos after nun, yun, magpabalik-balik lang daw ako doon, tsaka school. So pumapasok na ako nun. Yung araw na yun yung first time na kumain ako sa van. So, parang katandang-tanda ko. Kumain ako, sinubuan ako ng pagkain. Tapos biglang nagano ko na, pahingi pa ako. Kumbaga yun yung first na humingi ulit ako pagkain, kumbaga first na nagsalita din ako ulit, ng ganon. Tapos habang tumatagal, parang nabalik-balik na nga ako sa parang nakakabalik na ako sa reality. Baka napasok na ako nun eh. Tanda ko, pag uuwi ako galing Monte, diretso na akong sasakay ng bus papuntang San Pascual, kasama nanay ko. So ganon, parang ilang araw nagamutan yun hanggang sa naging okay na. Yun, pero simula naman nun, ayun, wala nang nakaano sa akin. Wala nang, kumbaga, wala nang problemang nakatalo sa akin. Kasi kumbaga, I've been through worse. Kaya, ayun. Technically, kinos mo yung haring nagkagusto sa'yo. Napakaganda mo. Oo. Ang dami-dami magkakagasya siya eh. Baka kinulam ka. Ang dami-dami naman eh. Oo. Ewan ko. Marami kang atang kaaway nung high school eh. Uy, hindi Grabe siya. Uy, grabe ka. Hindi ko na i-mention. Uy! Kasi naglalaban-laban sila eh. Kasi ano po talaga siya. Feeling Uy! Ba't minention? Tapos yung na yun, marunong. Di ba? Oo, yun. Kasi kami yung naglalaban. Kami lang naman tatlo ni Ner. Bigla ko lang naalala eh. Grabe ka. Uy, shout out. Di ba? Pag yung sumuka na yung yung nasapian. Big sabihin meron talaga. Yun nga, tapos magkaiba pa. Parang may may. Tapos meron pa yung parang may nilalagay daw sa aking paa. Parang pinipisil. Grabe. Sobrang sakit daw. Maaray talaga ako. Ginagano lang naman daw ako. Hindi pre ha. Naglalaban sa top, nagbabarangan. Headline! Grabe kayo. Usapan, study lang. Barangan na yung sa inyo. Grabe na yung pressure. Nagtapar eh. Grabe na yung pressure Buti na lang. Grabe yung pressure Makakuwalan ng scholarship ha. Yung mga kasi sumama sa podcast namin na talagang kinikisa kayo dito. Yan. Naalala lang kita. Hanggang niya ka baka lawyer na tayo dyan. Parang bigla tuloy naging curious kaya Hindi ko nakikita eh. shout out sa'yo. Ninong pa ng anak ko eh. Kaya Okay. kaya nandyan lang siya. Pero baka nga. Uy! Nag-isipan talaga. Baka naman isa sa mga manliligaw ni Mary Grace. Wow, dami! May na-link dito pa. Parang gusto nating isa-isahin. Isa-isahin ba yung mga na-link, pare? Oo. Galing, tapos sabihin na, assuming ako. Parang gano'n na nga eh. Oo nga. Hindi, dapat sa inyo manggaling. Ganun ba? Gusto talaga. De, joke lang, wag na. Ano ba yung mga... Mga happily married Depende kasi kung binrake niya o siya nakapag-break eh. Hindi, mga hindi nakatuluyan. Tapos happily married na ngayon. Sino yun? Bigla cut. Tut. Ang daming toot ng serye. Yung mga yan. Ang hirap na mag-e-edit. Good luck sa'yo. Good luck sa'yo, editor. Puro Ang nangyari sa'yo, parang kasi kinulam ko eh. Oo, parang kinulam ka. Yun nga eh. Na parang may nagkagusto nga kasi. Gusto ko Kasi di ba pagsapi on the spot? Sabi sa puno doon sa Santol. Kasi taga Santol yung ex ko. Doon daw. Kaya nga ngayon, parang bawat puno, bawat damo, tabi-tabi po. Parang kulang na lang lahat. Kahit ganito damo, kulang na lang magganon ako. So, yun. Babaeng tao na isa daw mo. Kaya ka nanununo eh. Baka doon nagsimula yun, MJ. Ikaw naman. Baka nga. Ano ba? Ang dami naman nangyayari. Ang dami yung theory. Baka nahihiyan mo yung puno niya. Nagkagusto sa'yo. Bakit? Maganda. CR naman. Ay, sexy naman na ito. Bakit ako doon iihi, Crystal? Di ba pag-ihi ka, di ba magtatabi-tabi po ka? Nanonood Oo. mo yata ito sa banta.
May, Dahil Johnny, susumbong kita sa aking hari. Dahil nakita ko ang iyong hari. At nalunod mo At nalunod mo ako ng iyong ihi. Uy, palayo. Kala ko ba mental health daw? Kala ko ba nasa mental health awareness na tayo. Ito, awareness na to na hindi nila patoorin. So, alam nyo na, huwag kayong iihi ko sa... Kung ayaw nyo maligawan. Pigilan nyo, kahit magka-UTI na kayo, wag lang kayo umihi sa mga damo-damo. Lalo sa mga lalaki, baka... Kayong tuwad ng tuwad dyan. Na yun. kaya nga. So yun, guys. Nag-advise. Napapagod na ako. Parang ang dami nangyari. So, in your element kayong dalawa ni Kuya Dan pala talaga. No? Ang daming Yung mga hindi mo expect, di ba? Oo. Mga 2 lines lang pero may impact. Ang dami-dami ko na sinasabi pero yun pa rin yung naisip niya. Baka oh my God. After 2011, after 14 years, dahil siguro naiiyak. Napaihi ka ng time na yun. Hindi mo napigilan. Oo, sige. May isiwalat na po dito Kaya kung makikita niyo po ito sa ng Malayan, si Miss G. Ay, umiihi sa tabi-tabi. Pwede nyo na, yung mga pare, post-no bill, bawal umihi dito, Miss G. Wag gayahin si Miss G. Nagkakagusto ang hari. Grabe kayo. Sa dami ng hari, yun pa yung in-invite mo. Ang haba-haba ng kwento ko, impactful mental health awareness. Tapos doon lang pala babalik sa pag-ihi ko doon sa puno. Na nalunod yung duwende ba? Sino ba yung nalunod? Nanuno ka lang pala. Nanuno ka, sinumbong ka sa hari niya. O di ayan. Imbis na magalit yung hari, nagtagusto Ay, ang sa akin. ganda. Shit, ganda. Ang ganda ng kanyang hari. Nawala na si Nico. Naihi na nga. Oo. Ito si Coach Nick. Ako may hindi ko, pre. Sa Ako may Nagtabit. Oh, Hindi ako makahihi doon, ang dilim. magtabi-tabi ka. Tabi-tabi ka. Hindi ako umihi. Ito pa ata sa Inter Ha? Ito Wala akong taon, dilim na. Meron pa. Sa CR lang walang Ah. ilaw. Basta kahit gano'ng kadilim, wag kang iihis. may guest kasi na sa Balsa. Kailangan pala mag-work from home kaya nagpaiwan na lang dito sa Yung cafe. kanina, yung nakita na namin, Bilib, nag-work pa doon. Ay, nako. Nakakapagod. Grabe, oh. Grabe kasi experience mo. Ending, closing remarks. Oo. Tapusin nyo na. Ang haba na Pang na to pare, pag 2 week na to. Oo. Yung hari. Yung hari. Okay. Sponsor! Oo. Ay, pre. Thank you. So dito na natin ikakat yung natin, yung episode natin yung special episode natin for On the Spot. For On the Spot. Medyo mahaba na yung kwento natin. We would like to thank Miss G sa pag-share ng kanyang napakagandang storya na kahit na Tapos ang ganda ng kakaiba. moral lesson. Oo. Ang dami. Ganda ng moral lesson. Yung ulot nyo. Oo. Grabe. Marami tayong chismis na mga pagchismisan. Ayun. Thank you po for Catchlight, our studio, yung production team natin. Hey, pakita mo yung production team. Hey, sa production team namin. On the spot din yan. Sa Raptors, sa mga staff ng Raptors na nagtiis sa amin kahit na anong oras na. 1:30 a.m. na po. Oh. 1:30 a.m. na. Ayun. Sino pa? Si Boss J. Wala si Boss J. Wala ka ngayon. Naimbak natin sa silang si Boss J. Oo. So, other sponsors, meron pa ba tayong ibang pasalamatan? Wala na Wala naman. Ayun, so, and thank you Lord for another, successful episode. At hindi wala. Thank you po. Opo. So, ayun. Thank you. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. And see you again next week dito sa Prom D. Let's go.